Ito po yung ating pinag-uusapan at ito pong topic na ito po mga kapatid, ito po karaniwan ay hindi pinag-uusapan ng mga pastor. Bihira yung pastor na nagpipreach parati dito. Bakit kaya? Kasi nahihiya po yung mga pastor mag-sermon sa ganito. Bakit? Baka sabihin, mukhang pera naman itong pastor na ito. Pera na no? Baka sabihin, hihingi siguro ng aumento itong pastor na to. O kaya baka sabihin, nahihiya. So kahit matitindi pangangailangan, hindi po yan pinag-uusapan kasi nahihiya. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang pastor. Meron daw pong isang pastor na pag nag-preach siya, talagang energetic. Energetic ba? Yung bang talagang con todo arte, con todo siento, con todo lahat. May mga ganyan-ganyan pa eh. Yung very passionate sa kanyang pagpipreach. Ano po? At yun naman talaga yung gusto nating mangyari sa ating preaching. Isang umaga po, napansin ng kongregasyon, siguro hindi niya nahalata, habang nagpipreach po siyang ganyan, habang siya ay humahakbang, yung pong kanyang ilang dekada ng sapatos, mukhang naghiwalay na po yung swelas at yung sapatos. Parang ganito. Ngumanga na. Pero mas malala kasi lumalabas yung daliri ng kanyang at nakikita pang butas yung medyas ng pastor. Panay, bawat hakbang niya ganyan, dumudungaw na ganun yung daliri niya. Daliri ng paa. So anyway, sige pa rin siya, tuloy pa rin siya. Talagang full of the Holy Spirit ang kanyang preaching. Di po niya inindayan. Sa awa ng Diyos, natapos yung sermon. Pagkatapos po ng worship service, nilapitan siya ng isang miyembro. Ito po medyo may kaya na negosyante na lumapit sa kanya. Sabi niya, Pastor, habang nagpipreach kayo, napansin ko mukhang gusto nang mag-retire ng inyong sapatos. Parang, ganun ba? Sabi ng pastor. Naisip ko, Pastor, baka naman pwede akong makatulong. Bumunot yung negosyante. At naglabas ng malaking kapal na pera. Ang kapal. Sabi ng pastor sa loob-loob niya, wow, sasagot na yata ang panalangin ko. Yung ngiti ng pastor, ang gantenga ginawa ng negosyante, baka naman makakatulong to pastor. Binilang-bilang na isa-isa, lulutong polymer, bago galing bangko. Sunod-sunod pa yung serial number. Naririnig pa nung pastor na naisip ko, Pastor, sabi ng negosyante, baka naman sakaling makatulong to. At dahan-dahang maingat na inabot po nung negosyante, Pastor, gamitin niyo po muna ito. Rubber band. Para po maitali muna yung sapatos niyo po. Para hindi habang naghihintay po kayo, nag-iipon kayo ng pera para pambili. Yun. Tapos binulsa yung kanyang pera. Ngayon, naisip ko, mukhang masamang, yata magandang kwento to dahil baka next week, puro rubber band ang laman yan. Marami na po kaming rubber band sa office. Huwag nyo na po kaming donatan yan. So, tayo po ay sa buong Bible po, isa sa pinaka-sensitibong pag-usapan talaga yung pera. Pero ito rin po isang topic na napakaraming verses sa Bible. Ito, maraming sinasabi ang Bible tungkol sa kaperahan. At ang isa po sa nakaka-intriga o exciting na pinag-uusapan dyan sa Bible, yung pong direktong china-challenge tayo ng Diyos tungkol sa pera. Kaya ang title po ng ating ay Testing God. Kasi ito po palang ang God natin mismo ang nagsasabi na i-test natin siya tungkol sa pera na yan. Sa buong Bible, wala kang ibang mababasahan na tinitest. Sabi nga, do not test God. Pero pagdating po sa pera, Diyos mismo ang naghahamon sa atin, test me.
So yan po ang ating pag-uusapan. At ang una nating, dahil maraming ang verses dito, hindi ko alam kung anong verse unahin ko dito, pero ito lang po muna ang ating babasahin at tatayo tayo para basahin po natin itong 2 Corinthians 8, 7 and 9. Buksan po ninyo ang inyong mga Bibles at kahit anong version po yan o Bible app ay babasahin lang po natin itong verses na ito. Okay, pangalawang Korinto, chapter 8, verses 7 and 9. Okay? Nandiyan na po ba kayo? 2 Corinthians 8, 7 and 9. Basahin po natin. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. Verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Panginoon, totoo po yan. Bagamat ikaw ay Diyos, nagkatawang tao ka, you limited yourself. Yung omnipotence mo, omniscience mo, omnipresence mo, ay binigyan mo ng limitasyon upang makasama mo lang kami at upang ibigay ang iyong buhay para sa amin. Ngayong umagang to, Panginoon, help us to appreciate that grace, O God. May your words proceed from your mouth. May it not return to you empty and without accomplishing the purpose for which you sent it. Salamat, Panginoon, sa iyong kalwalhatian. In Jesus' name, Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. At ang nais kong baonin natin pag-uwi sa ating baon agad. Ang ating pong take-home idea ay ganito. Grace giving is the new tithing. Sabihin nga natin sabay-sabay. Grace giving is the new tithing. Ulit. Grace giving is the new tithing. Yan. At kung new, may old. Ano po yung old? Ang old ay yung katuruan nga tungkol sa tithes. At yan po yung familiar na verses natin na babasa linggo-linggo na nating pinapaalala ng ating mga presiders itong Malakay chapter 3, verse 10. Pero ito po palang konteksto nito ay maganda ring tingnan. Kasi po sabi sa verse 7 ng Malakay chapter 3, ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Parang tayo ng konteksto. Ang konteksto daw po kayong mga Israelita, simulat sa pool ng inyong mga kanununuan, wala na kayong ginawa kundi tumalikod sa akin, sabi po ni Yahweh. Sabi ng Diyos. Tapos, sabi niya, return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. Ang konteksto pala nito ay repentance, reconciliation. Paano nagkaroon ng relasyon yan? At sabi po naman, ang sagot naman ng Israelita, but you ask, how are we to return to you? So may statement ang Diyos. Ang sabi niya, return to me. Ang sagot ng Israelita, how are we to return to you? So ang konteksto pala po nito ay ang pagbabalik loob sa Panginoon. How do we return to you, Lord? At baka ngayong umagang to, meron ilan sa atin na kailangan bumalik sa Lord. Baka ito ay para sa inyo, para sa ating lahat. Baka unti-unti tayong napapalayo sa Panginoon. Tingnan po natin ang verse na ito at gawin nating personal. Baka merong kailangan bumalik. At ito po ang sinasabi ng verses na ito sa Malakay, chapter 3. So, ang tanong, how are we to return? Ang sagot ng Diyos ay tanong din. Ito po ay dialogue, dialogue po ito nangyayari. Ang sagot ng Diyos ay tanong. Ang tanong niya, will a mere mortal rob God? Isang hamak na nilalang ba ay pagnanakawan ng makapangyarihang Diyos? So ang sagot,
sa tanong ay tanong. Ah. Yet you rob me, sabi ng Diyos. So, ano naman ang sagot ng Israelita sa tanong na sagot ng Diyos sa tanong ng Israelita? Anong sagot nila? But you ask, how are we robbing you? Paano ka naman namin nanakawan? Diyos ka, no? Aber, paano? Paano tatawa ka? Oh, so ang sagot na tanong ay tanong din. So ang sagot ng Diyos, na Yahweh ay ganito. In tithes and offerings. In tithes and offerings. Naku po. Ano bang relasyon ng returning to God and robbing God? May kaugnayan pala. At dahil dyan, itong nangyari sa inyo, buong Israel. Ano nangyari? You are under a curse. Your whole nation, the whole nation of you. Because what? You are robbing me. Yan pala yung konteksto niyan. Mabigat po yan. Abay, nakalimutan na yata ng Israel that the Lord owns the tithes. Ang may-ari daw ng 10% ay ang Diyos. So kung may nakasampay na damit sa kapitbahay nyo, hindi po sa inyo yun. Kapag kinuha nyo yun at ginamit nyo pa, ang tawag doon ay pagnanakaw. Ganito yun eh. The Lord owns the tithe. Sa akin yun eh, sabi ng Diyos. At na-senior din yata, na-senior din ng Israel sa ganitong sabi ni Moses. Anong sabi ni Moses? But remember, basahin po natin sabay-sabay, ready, go. But remember, it is He. Yan. Kaya there's no such thing as a self-made man. Nababasa niyo yan. Ano po? May mga self-made man daw. Bakit? Siya kaya ang kumayod. Siya kaya galing sa hirap. Tapos nagpursigi at naging milyonaryo, bilyonaryo. I am a self-made man. Hindi po yan totoo. Bakit? It is the Lord who gives you the ability to produce wealth. Galing din po sa Panginoon yan. At tayo po, aware dyan, alam nating lahat na galing sa Kanya ang lahat ng ating pag-aari. Kaya sabi niya, if you want to return to God, maybe the first step is to not rob God. Makaya ng unang hakbang. Do not rob God. So may direct correlation daw po ang returning to God sa robbing God. Ang ibig sabihin ng Diyos, hindi sa inyo yung tithe, akin yan. Kinukuha ninyo, ginagamit nyo para sa inyong mga sariling pangangailangan o kung ano man, emergency o kung ano, hindi naman sa inyo. Anong tawag dun? Pagnanakaw? Ano po ang solusyon? How do we not rob God? Paano natin hindi pagnanakawan ng Diyos? Diyan po papasok yung familiar na verse natin sa verse 10. Sabi po doon sa verse 10, basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. Nung panahon na yan, mga kapatid, kaya pinagtatithe yung mga tao ng Diyos. Kasi po may isang tribo ang Israel, ang pangalan ay Levita, mga tribe of Levites. Ang trabaho po nila ay pangalagaan, pangasiwaan, ayusin, linisin, ihanda ang templo o yung tent nung time na yon. At sila po hindi binigyan ng pamana ng Diyos. Wala silang parte dun sa sinakop na lupa. Wala silang lupa. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos na sila'y nagtatanim, nagtatrabaho, kasi gusto nila dun lang sila sa templo mag-concentrate. Nung time ni Malakay, hindi na nagtatithe yung mga tao. So anong ginagawa ng mga Levita? Napapabayaan ng templo, napapabayaan ng sanctuary of God at nagtatanim, nagtatrabaho dun. Kaya sabi,
that there may be food in my house. Wala kasing food. Wala na yung kumakain yung mga Levita. Kaya nagtatrabaho sila. So, sabi po dyan, how do we not rob God? By bringing the whole tithe. And sabi niya, test me in this. By bringing the whole tithe, how do we test God? By bringing the whole tithe muna. Dalhin muna daw yung buong, ano ba yung buong tithe? Bakit merong hindi buong tithe? Nung ako po yung bata pang Kristiyano, tinanong ko yung kaibigan kong 20 years older than me, na mayaman at missions-minded, bigay ng pera, dami-dami niyang kumpanya na Amerikano to eh. Halos 50% yata ng kanyang kita, binibigay niya sa mga misyon. Tinanong ko, ano ba itong tithe na to? Ito ba tithe ng gross? 10% of the gross income o 10% of the net? Alam niyo ba yun? Siyempre, babawas po yung BIR. Nung panahon ko nga po, 32% yung kaltas ng BIR eh. 32%. Pupunta lang kay Kuya wala. Sa BIR, 32%. Buti ngayon, nabawasan na yata. Ha? So, ibawas mo muna yun ang net. Ibawas mo po yung contribution mo sa PhilHealth, SSS, ano pa ba? Pag-ibig, ano pa ba? O mga ganyan, ha? Net, yun ang net. So, Lord, ito po bang tithe 10% ng net? Di maliit-liit ng konti. Kung ang gross mo 1,000, merong mga deduction na mga 300, 700 na lang, ha? So, ang net noon ay 700 at ang 10% ng 700 ay 70, di ba? So, madali-daling magbigay pag 70 pesos eh. Na po? Maliit lang eh, kasi ganyan. 10%. Ang sabi ng kaibigan ko, abay, depende yan. It depends. It's depends, sabi ng Amerikano. It's depend. Ano bang gusto mo matanggap? Gross blessing o net blessing? Parang wala akong sagot doon, mga kapatid. Ang gusto ba nating matanggap ay yung buo rin na blessing o yung bawas na rin na blessing. So, depende daw po yan sa atin. So, pag sinabi siguro ng Lord na the whole tithe into the storehouse, ayan po ay yung sinasabi yung buong blessing. At ang sabi po dyan, test me in this. So, the challenge is directly coming from God. Sabi niya, test me now in this. Sa buong Bible, ngayon ka lang po makakabasa na. At ano daw po yung challenge? Ang challenge ay, eto, see if I will not, anong gagawin? Open the floodgates. Ano pa? Pour out what? So much blessing that hindi na magkakasya daw sa ating mga lalagyan. So, blessing from God depends on, kung itong titingnan natin, yan po ang sinasabi dyan na testing nyo ako. Ayun po, may pastor din ako narinig. May kaibigan daw siya na ganyan din na giving beyond tithe. Ang ginawa niya, dahil medyo may bookkeeping o accounting skills yung mama, gumawa daw siya just for the sake of testing. Or ito nga, tinetest niya. Gumawa siya ledger. Date, ito yung binigay ko sa Lord, 10%, ito yung extra. Tapos nirecord din daw niya kung ano yung natanggap niyang blessing. Palagay niyo sinong nanalo? Hindi niyo malalaman kung hindi niyo po ite-testing. Gawa rin tayo ng ledger. Challenge Challenge tayo mismo ng Panginoon. Kapag blessing, ano po ang usually naisip natin? 3 bagay. Ano po? Pag sinabing blessing, anong 3 bagay na naisip natin pag sinabing may blessing ako? Ano po yon? Pera, ano pa? Salapi, at saka kwarta. Yun. Yan lang tayo nakakaintindihan, di ba? Ano pa bang blessing? Abay, mga kapatid, kung hindi kayo na-hospital, blessing yun. Lahat ng makaiwas, gastos, blessing, mga kapatid. Yung may tubig ba kayo sa gripo? Yung hindi lang pumutok yung tubo sa ilalim ng inyong laking gastos nun, blessing yun. Kung may sasakyan kayo,
Hindi kayo matirikan, maputukan ng kung ano sa highway, pakalaking abala. Abay, blessing po yun. Ha? Hindi lang pera, kwarta at salapi. Yan. So ito nga po yung sinasabi dito eh. Verse 11, sabi ng verse 11, I will prevent pests. Naalala naman natin mga Israelita, agricultural country po yan, nagtatanim sila. So pag nagkaroon ng, anong tawag dyan? Balang ba yun? Balang. Locusts. Pag inano yan ng locust, wipe out yan, walang natitira. Sabi ng Lord, I will prevent pests from devouring your crops. Blessing yun, nasa ng pera dun. Wala. Pinigilan lang ng Lord yung mga balang na lusubin yung inyong taniman. Blessing na po yun. Di ba? And the vines in your field will not drop the fruit before it ripens. Siguro kayo, kung may tanim kayo, alam nyo yan eh. Meron po akong tanim na langka eh. Minsan, hinihintay kong mahinog. Bago mahinog, bulok na eh. Yun. Ibig sabihin nun. Hindi mo na, hinihintay mo sanang, wala, dumiretsyong bulok. Yan. Blessing po yan na yung inyong prutas ay mahinog. At anong magiging resulta ng lahat na ito? Then the nations will call you blessed. Wow. The nations will call you blessed. Magiging magandang testimony po tayo sa ibang tao and we will be called blessed. So mga kapatid, if you want the returning of your closeness with God, mapalapit kayo sa Panginoon, your first love with God, sabi po dito sa Malakay, then stop robbing God of His tithes. Kasi Kanya po yun. Huwag nyo na pong, nung bago pa lang po kaming, alam niyo po, pinakamagastos talaga sa buhay mag-asawa, yung may mga anak eh. Ano po? Gastos niyan. Kaya yung ibang kabataan ayaw ng mga anak. Aso na lang daw. Para namang hindi magastos yung aso. Gastos din. Made in Germany pa yung dog food. Mas masarap pa yung pagkain ng aso kaysa sa may-ari. Tama? Sabi, magastos po yung panahon na yan. Pero kami po, dahil nag-practice kami nitong tithing pa noon, may mga envelope kami, ang liit lang na, doktor na kami noon. Ang liit naman na sweldo namin sa PGH, di kagaya ngayon, ang laki-laki, di ba? So, sinosobre namin yung tithe. So may unang sobre, tithe. Tapos, grocery. Tapos, electricity, ganyan. Renta, nagre-renta pa kami sa apartment eh. Ang mahal pa naman ng renta noon, 2,000 a month. Okay ba yun? 2,000 ang mahal. So nakapila po yan, envelope. Minsan mauubos na yun sa pangalawa, pangatlong envelope, ubos na. Eto, meron pa eh. Yung nasa harap, meron pa eh. So natitempt ka ngayon, huwag daw i-rob ang God. If you want the returning, then stop the robbing, start the bringing of the whole tithe into the storehouse. The whole 10% of the gross income. And then what? Start expecting. Yun ang challenge eh. Test me now in this eh. Start expecting what? The opening of the floodgates of heaven. The what? The pouring out of the what? Of the blessings from the Lord, not just salapi, kwarta at pera, but also non-monetary blessings. Yan po, tandaan po natin, noon at ngayon din, yan pa rin naman ay pwede nating. Kasi po, ano ba ang purpose ng tithing? The purpose of tithing, basahin po natin. The purpose, ready, go. The purpose, yun po. Para tayo ay umaasa sa Diyos, hindi sa ating trabaho, hindi sa ating Diyos, hindi sa ating boss, hindi sa ating bonus, kundi sa Diyos. The purpose of tithing is to teach you always to put God first. At kung sa palagay nyo po, meron naman dito, ba't pa ako magtatithe? Binibless naman ako ng Lord ngayon. Hindi pa non-monetary. Monetary pa. Pera na, kwarta pa, salapi pa. Binibless na ako ng Lord eh. Ba't pa ako magtatithe? Well, mga kapatid, sorry na lang po kasi pag ganyan ang mentalidad ninyo, hindi nyo mararanasan yung sinasabi sa mga game show, but wait, there's more.
Di ba naririnig niyo yan sa mga game show? But wait, there's more. Ibig sabihin, nami-miss nyo yung mas marami pang blessing sana. Nababaha sa inyo. Babaha, yun ang sabi. So hindi po natin, we will never outgive God. Hindi po natin yan mauunahan ng Diyos. Tandaan po natin, we give generously to Him and do so without a grudging heart. Then, because of this, the Lord your God will bless you in all your work, in everything you put your hand into. Old Testament teaching po yan. May generosity na dyan. Generously give, sabi niya, without grudging. Sermon na naman, 10% na naman. Generously daw po eh. So ito po yung Old Testament teaching. So what happened in between, in the transition period, from Old to New Testament, what happened? Sabi sa verse 9, for you know the grace of God, the Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor. So what happened? Jesus happened. Nangyari po ay, ang grasya ng Panginoon ay nangyari. From old to new. Anong ibig sabihin ng grasya ng Panginoon? Nung Old Testament, they were waiting for the Messiah. Hindi dumadating. Akala nila yun ay military Messiah. Somebody who will take them out of the yoke of slavery. Hindi dumadating. Sa New Testament, tayo ang nakinabang. Tayo ngayong buhay. Because natanggap po natin ang biyaya, for by grace you have been saved through faith, not of yourself. It is a gift of God, unmerited favor. Lahat po tayo na nakakakilala sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay recipient ng grace na yan. Kagaya nung kauna-unahang mga church ng panahon ni Pablo. For you know the grace na natanggap din po nating lahat. So Jesus happened. So ano pong nangyari? So ang new teaching ay grace giving na ang focus po, grace giving na ang focus. At umpisa lang po yung tithes, starting point. So beyond that, ay sinasabi pong grace giving. At ano po ang gagawing basis ng grace giving? Is the grace given. The grace giving is based on the grace given. Nagdamot ba ang Diyos sa atin? Kung nagdamot ang Diyos, edi yung paalang natin ang nasa langit. Yung kalahati nasa impyerno. Kung hindi, buong grace ang binigay sa atin. O kaya, hanggang half-time lang tayo sa langit. The other half-time nasa impyerno tayo. Hindi, buong buo ang binigay na grace sa atin ng Panginoon. Sabi po dyan, and now, sabi, brothers and sisters, I want you to know the Macedonian churches. Ano yung Macedonian churches? Yan po yung mga church in Philippi, Thessalonica, and Berea. Ang kausap niyo po ngayon ay Corinthians. Tama? So, paano pong sabi dito? Ano pong nangyari daw dito sa church na to? In the midst of, kayo nga magbasa, ready go. In the midst, ready go. Yan. How can these churches be overflowing with joy and dwelling up in rich generosity in the midst of very severe trial and extreme poverty? Tingnan nyo nga po yung mga salitang yan. Hindi lang po basta-basta trial, hindi lang po trial, severe pa. Hindi lang severe, very pa. Okay. At hindi lang daw po poverty, kundi extreme pa. In spite of that, sila po ay merong joy. At anong klaseng joy? Overflowing pa. At ang overflowing joy na yan ay nagresulta saan? Sa generosity ba? Generosity lang? Hindi po. Rich pa. Na generosity pa. Na nagwe-well up pa. Anong ibig sabihin ng well up? Alam niyo yung bomba, well,
Binobomba yun bago lumabas. Hindi na binobomba, nagwe-well up na. Nag-spring up na po ang kanilang generosity. Tayo ba ay merong poverty? Yes. Meron ba tayo? Pero meron ba tayo nararanasan na extreme poverty? Extreme poverty. Wala na kayong makain? Parang meron po kaming pasyenteng ganyan sa Humunhon. Sa Humunhon nga, waray-waray mga tao, mga kapatid. Waray kwarta, waray bugas, waray sura. Wala talaga sila dun. Walang-wala. Nagturo kami ng ganito eh. Bakit kailangan ituro? Kasi pag hindi tinuro, hindi kumpleto yung ating pag-aaral ng Biblia. Kami ang mananagot sa Diyos. Tayo pa, kailangan nating aralin to. It is certainly not the hope of getting back as much. So hindi po ito prosperity gospel. Magbigay ka ng 1,000, babalik sa iyo 10,000. Magbigay ka sa Panginoon, never ka magkakasakit. Never. Hindi yan prosperity gospel. Hindi po ito yun. Hindi po natin kayang suhulan ng Diyos. Sa eleksyon lang yan sa Pilipinas. Vote buying. It is an overwhelming sense. Ano po ang tama? It is an overwhelming sense of being the recipient of abundant grace and the desire to respond by giving in like manner. Grace given, sana po ay grace given and received should result in grace giving. So pangalawa, ang grace giving po ay based on the ability. Sabi sa verse 3 and 4, for I testify to you that as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own. So voluntary po yan, hindi po yan sa pilitan. Tayo po ay pinagbibigay ng dito, hindi to the point na wala nang makain ang pamilya nyo. Unless yan po ay pinagagawa sa inyo ng Panginoon at malinaw na sinasabi sa inyo, isakripisyo mo na lahat yan. Lahat. Kung hindi po kayo sigurado dyan, hindi yan. Pero kung yan ang conviction at leading ng Holy Spirit, go ahead, by faith. Yan. Marami na akong narinig na kwento na ganyan nga ang ginagawa. Pero kung hindi po yan ang inyong leading, hindi po yan ang ating tinuturo dito. Kasi sabi dito, as they were able, and even beyond, yun yung sacrificial, beyond their ability, nagbibigay sila. Ano pa? Sila po yung nagmakaawa pa. Hindi lang nagbigay, hindi lang sacrificial, nagmakaawa pa. They urgently pleaded with us that they will give for the privilege of sharing. Kasi po yung konteksto po nito mga kapatid, ay nagkaroon ng drought sa Jerusalem. So yung mga kapatiran sa Jerusalem ay walang makain. Kaya yung mga kapatiran sa Macedonia, yung mga ibang churches sa ibang bansa, ay nagbigay ng contribution willingly, sacrificially, wholeheartedly sa kanila pa. At ang magandang attitude po ay, sabi dyan, first of all, they gave themselves to the Lord. Yun ang susi. Una, binigay muna ang mga sarili sa Diyos. As in, return to me. Return to me. Bumalik sa Old Testament. Bumalik sa Diyos. Return to me. Yan po ang tama at magandang attitude. Loving God, serving God, giving. Thirdly, grace giving is excellent giving. Sabi po dito sa verse 6, to bring to completion the grace on your part, but since, ito yung binasa natin, ang mga taga-Corinthians daw po ay excellent na saan? Sa speech, sa knowledge, sa faith, sa lahat ng bagay. Ang challenge ni Pablo, mag-excel din po kayo sa grace giving. The grace of giving. Tayo, gusto natin mag-excel sa pag-aaral natin, gusto natin mag-excel sa trabaho natin. Huwag po tayong mag-settle sa mediocrity. Alam niyo yung mediocrity? Medyo lang.
Hindi. Pag tayo Kristiyano, mga kapatid, work for the Lord. Ang trabaho natin ay para sa Diyos. So excellence is expected of us, mga Kristiyano, dahil we are trying to please not our boss, not our company, but we are trying to please God. So kung boss natin ang Diyos, we will do our best. Hindi mediocre, hindi mediocrity ang sagot dyan. So mag-excel ka rin daw, hindi lang sa trabaho, hindi lang sa pag-aaral, hindi naman sa kung anong ginagawa mo ngayon, kundi sa grace of giving. Be excellent in this grace of giving because grace giving is the new tithing. So kung ikukumpara po natin yung dalawang yan, tithing and grace giving, yung isa po ay Old Testament system. Okay, nagkaroon po ng pagbabago dahil dumating na si Kristo at mahigit pa sa grace upon grace ang natanggap na natin. Kaya buong New Testament, walang pinag-usapang tithe. Ang katuruan po doon ay ganito mismo, 2 Corinthians chapter 8 and 2 Corinthians chapter 9. Diyan po natin kinukuha ang ating pagtuturo tungkol sa grace giving. Okay? Kasi bakit? Natanggap na natin ang buong grasya ng Panginoon. Ngayon, maganda rin na ibalik natin sa Panginoon ang buong grasya niyan. Nung Old Testament po, requirement yan. Ngayon, hindi. Voluntary po yan. Buong puso, willingly. Nagmamakaawa pa, gusto namin magbigay para sa Panginoon. At nung Old Testament, set amount po yan na 10%. Ngayon, walang sinasabing 10% dito sa New Testament. Well beyond their ability pa nga ang sabi. Beyond the 10%. And of course, as we all know, Old Testament was under law. We, New Testament, tayo po'y nakikinabang sa biyaya ng Panginoon. Marami sa atin nagko-quote ng ganitong verse bilang isang promise. Ito po ay 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Kanina 8 verse 9. Ito, 9 verse 8. Anong sabi dito? And God is able to make all grace abound to you so that in all things at all times having all that you need, you will abound in every good work. Pangako po talaga yan. Pero ang pangako na yan ay sabi, ang Diyos daw po ang magpapa-abound o magbubuhos sa inyo ng biyaya na na kailangan ninyo. Hindi necessarily that you want. Kasi marami po tayong gusto. Hindi naman lahat yun ibibigay ng Panginoon sa atin. Kung kailangan mo lang. At para ano? Para ano po yung bibigay? That you may abound in every good work. Loving God, loving others. Hindi lang sa sarili natin. Sa ibang tao, good work sa ibang tao. Not in ourselves alone, but in serving and helping others. Hindi po lahat ng ating pangarap ay matutupad. Bata pa lang ako, pinalaki na ako nagbibigay. Tithing, bakit ko po alam? Kasi po yung dati namin simbahan, may mga pledge envelope kami. Sa simula ng taon, susulat mo doon, kung magkano ang pinagkakatiwala mo sa Panginoon na ibibigay mo linggo-linggo. Isang brown envelope po yun na makapal. Yun lang gagamitin namin buong taon. Nakasulat doon pangalan ko, tapos magkano bibigay ko linggo-linggo, 2 piso, 5 piso. Wala man, estudyante pa lang ako noon eh. Pero nagbibigay po ako. Bakit ko alam? Kasi po may ipon ako. Bakit ko naalala na ako'y nakakaipon mula sa allowance ko, sa baon ko? Alam niyo po yung nanay ko, nakwento ko na sa inyo, public school teacher lang yun. Noong panahon na yun, lahat ng teacher ayaw maging public school teacher. Bakit? Ang liit ng sweldo. Ngayon, lahat ng private school teacher naglilipatan sa public school teacher. Malaki ang sweldo. Anong panahon ng nanay ko po, napakaliit. At ang tatay ko'y pastor. Binibigyan nila ako ng baon. Nagse-save po ako. Saan ko paano ako nakakapag-offering? Mula sa savings ko sa baon ko. Bakit ko naaalala na may savings ako? Kasi po yung nanay ko umuutang sa akin. Inuutang yung savings ko, mga kapatid. Pinapautang ko naman. Nagbabayad naman eh. So bata pa lang, nasunod ba, nakita ko po kasi kung ganong hardworking yung nanay ko, tatay ko, ganyan. So, ang pinaka-ambisyon ko talaga, actually hindi ko naman ambisyon magdoktor, mga kapatid. Atin-atin lang to, huwag nyo na i-announce. Pero nagdoktor ako.
Hanggang makatapos na ako, ang tanong ng nanay ko, paano ka kaya nakatapos? Sa totoo lang. Nung nagsabi nga ako na may medicine ako, sabi niya, ano ka, mayaman? Wala talagang kaya. Hindi talaga namin kaya, mga kapatid. So nakaraos ako. Anong ambisyon ko? Ano ang ambisyon ko? Gusto ko yumaman. Bakit? Kasi nanay, tatay ko namatay, walang sariling bahay at lupa. Gusto ko sana, ipagpatayo sila. Ha? So, yumaman ako, bigyan ko ng kotse yung nanay ko na may driver pa. Para kahit, diba? Para i-reward. Sino bang hindi nangangarap ng ganyan para sa kanilang mga magulang, di ba? Gusto natin guminhawa ang buhay ng mga magulang natin. Nangyari ba yun? Hindi po. Bakit? Hindi naman ako nag-neurosurgeon. Neurosurgeon sana gusto ko, mga kapatid eh. Yung bang isang opera mo lang, may retirement fund ka na? Isang opera mo lang. Yun ang gusto ko sanang gawin. Pero nag-decision po ako na yung medicine ko gagamitin ko para sa Panginoon. Ano namang gamit ng neurosurgery para sa misyonerong doktor na nasa bundok, nasa unreached people group? Ni gamot nga, wala doon pang-opera pa ng utak. Kaya po ako nag-family medicine dahil yun ang mas kailangan sa missions. At hindi ko po tinuloy yung neurosurgery na yan, kaya hindi ko na ipagpatayo ng bahay yung nanay at tatay ko hanggang mamatay na sila, wala silang bahay at lupa. Nung matay yung tatay ko, 95 years old, may pinamana pang pera sa lapi at kwarta. Siya ang nagpamana sa amin. Kalain mo. So bago may mga plano tayo, may mga ambisyon tayo, minsan hindi yan ang totoo. But you give yourself to the Lord at hindi nyo po matutumbasan ang ibibalik niya sa inyo. Buong buhay ko, ilang beses ba ako na ospital? Minsan, nung ako'y ma-aksidente, hindi nyo nga halata, na-aksidente itong mata ko, nasabit po ito. Nung na-aksidente po yan, 1998, January o February, 1998, may biyahe ako, papunta akong Maguindanao. Nasabit po yan sa steel bar. Yung araw na yon, doon na-approve yung aking HMO, Medicard. At nung pumunta kami, Cardinal Santos, o St. Luke's ba yun? Yung classmate ko na ophthalmologist, ang kanyang subspecialty mismo ay ang pag-opera ng tear duct. Kasi po sa lala ng aking aksidente dito, yung tear duct ko po, kung hindi na-repair, ay hanggang ngayon lumuluha ako ng tuloy-tuloy. Yun ang kanyang specialty mismo. Siningil ba ako nun? Hindi, classmate kaya ako. Kaya kayo, mag-doktor na kayo lahat. Pangalawang ospital ko, wala akong binayaran nun dahil HMO. Pangalawang ospital ko, nagkaroon ako ng frozen shoulder. Sa sobrang tindi ng frozen shoulder ko, pinatulog ako, kinonfine ako. Para lang ma-mobilize ito, tapos kinukwento ng orthopedic surgeon, habang ginaganon daw niya, naririnig niya, karak. Kasi po yung frozen shoulder, kakaroon ng adhesive capsulitis ang tawag dito sa pamamaga. Libre din yun, mga kapatid. Nag-pre-medicine ako at nag-medicine ako, magkano ang tuition fee ko? 24 pesos per semester. Pag minalas, 48 pesos. Bakit? Yung tatay ko po veteranong kanin. Chaplain siya. Sinubukan namin gamitin yung educational benefit niya nung elementary ako kasi nag-private school kami dyan sa Union Elementary School. Napakalaki ng pananampalataya ng nanay ko na kami in-enroll sa private school, Union Elementary School ng PCU, Philippine Christian University. Kasi po gusto niya matuto kami ng English. Kasi English teacher yun. Ginapang nila kami. 4 kami, nagkasabay-sabay kami dyan. Tuwing grading period, namang problema kung anong ibabayad kasi 4 sabay-sabay, mga kapatid. Naka-school bus pa kami. Saka man nakita ng mga walang perang naka-school bus ang mga anak. But God is faithful. Kung tayo lang po ay maging faithful. At 4 kaming magkakapatid, lahat nakatapos. 2 pa yung doktor, 1 tao, 1 sa kabayo. 2 doktor. Lahat professional. At lahat po ay missions-minded.
kaming magkakapatid. Perfect ba yung mga magulang namin? Hindi. Parati nga nagtatalo, parang sabong. Sabi ko nga sa langit kaya nag-aaway pa yung mga magulang ko. Parati nagsasabong. Hindi naman sila perfect husband and wife, no? But they love God. Inuuna nila ang Diyos. Nagsisilbi sila sa Diyos. Nagbibigay sila sa gawain ng Diyos. Yung nanay ko, 60 plus na yata, choir pa rin. Alto yun eh. Nagka-choir pa rin. Hanggang sa kaya, nagsiserve sa Lord. Yung tatay ko, 90 years old, nag-jeep. Sasakay pa yun ng taxi para lang may masyera ng gospel. At kwento nung ate ko, kasi wala po ako dito nung namatay yun eh. Nasa Malaysia yata kami, nag-attend kami ng missions conference. Dinala daw po yun sa emergency room dyan sa FEU. Kasi hinihingal na, yun po kasi may chronic obstructive pulmonary lung disease. Habang hinihingal daw po, sinishare pa yung mga nurse at mga doktor. Mahal kayo ng Diyos. Hanggang sa huling hininga, mga kapatid, nagsisilbi sa Panginoon. Nagkulang ba ang Diyos sa kanila? Nagkulang ba? May pinamana pa nga sa akin eh. Siya pa ang nagpamana sa akin. You cannot outgive God. First of all, He has already lavished His grace upon us through Jesus Christ. Ano pa bang hinihintay natin? Grace giving is the new tithing.